Amen. Hallelujah. Atong gituhuan niya kita mga igsoon. Gawas nun na. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus, we thank you, Lord God. Hallelujah. Gagawa sa ikan sa sala, gagawa sa ikan sa kangit-ngit, gagawa sa ikan sa gapos, gagawa sa ikan sa karaang kinabuhi. Pinagisay mo kasya, pinagisay mo kupa, pinagisay mo puso, pinagisay mo espiritu. Ako gawas doon na nagmusimba, gawas doon na nagmudayin, gawas doon na nagmuawit, gawas doon na nagmusigit. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Gagawa sa ikan sa sala, gagawa sa ikan sa kangit-ngit, gagawa sa ikan sa gapos, gagawa sa ikan sa karaang kinabuhi. Pinagisay mo kasya, pinagisay mo gugma, pinagisay mo puso, pinagisay mo espiritu. Ako gawas doon na nagmusimba, gawas doon na nagmudayin, gawas doon na nagmuawit, gawas doon na nagmusigit. Ako gawas doon na nagmusimba, gawas doon na nagmudayin, gawas doon na nagmuawit, gawas doon na nagmusigit. Oh, hallelujah. Sing hallelujah. 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 Pinagisay mo siya, pinagisay mo gugma, pinagisay mo puso, pinagisay mo espiritu. Ako gawas doon na nagmusik. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus, we're free. Gawas doon na nagmusikit. Ako gawas doon na nagmusimba, gawas doon na nagmudayin, gawas doon na nagmuawit, gawas doon na nagmusigit. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Tingnan mo kagaling mga ison. Gawas nun ko. Gawas nun ko kumudayig. Amen. Hallelujah. Gawas nun ko nga musimba sa ngalan mo, Jesu Cristo. Gawas nun ko nga musimba sa ngalan mo, Jesu Cristo. Sa kanan ay nagawat tayo, sa kalipay marunong sa akin.
Takuskas mga pagdayog, Lord, yeah. Oh, I praise your name. Dawat ang mga pagdayog, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Oh, we thank you, Lord. Thank you for the melodies. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now, oh Jesus. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son
sacrifice, Lord Jesus. Lord, dili ka tumakawang. Lord, in return sa imong goodness, sa imong grace, Lord, among ipatigbabaw ang tingog sa mga pagdayeg diha kanimo, Lord God. And Lord, wala kami mabuhat, laing mabuhat, Lord, kundi ang pagdayeg, pagsambit sa imong ngalan. Lord, we live to glorify your name, Jesus. Thank you, Holy Spirit, nga nakakaroon sa mga kaliwala. We thank you na nagpanglihok ka sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi sa kasing-kasing karon. We sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Yes, you reign. Jesus' name, Amen, Amen. Kampo sa Takaliat. Father, thank you for your word tonight. Bless your people. Bless us. You are wonderful tonight, Father. In Jesus' name, Amen. Akong tagantamog subay sa kalendaryo sa gitawag na tog Holy Week o gitawag sa Bible matod ni Matthew, Mark, Luke ug John ang ilang nagtabok-tabok nga paghatag o pagpahibalo, account, gitawag og Passion Week. Passion Week, okay? Mao ako introduction. Domingo, ning abot sila si Ginoong Hesus ug ang iyang grupo sa Bethany. Gikan sila sa Jericho. Ang Jericho layo kayo gikan sa Jerusalem. 30 kilometers. Pag-abot nila sa padung na sila, kay mutambong sila sa Passover, ug maotoy katapusan nga Passover, nga tambungan ni Jesus Christ. Didto sila ning dunggo o ning abot, ning hunong sa Bethany, 2 na lang ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og ang nag-ulang sa Bethany o Jerusalem, naa sa kilid sila sa bukid o buntod sa Mount of Olives. Nahitabo nga ang Bethany maoy lungsod ni Lazarus kadtong suod nga higala ni Kristo nga iyang gibuhi pagbalik bisag 4 na kaadlaw nga patay.
ug mautoy balay puloy-ana ni Lazarus uban sa iyang iduha ka igsoong babae nga si Maria ug si Marta. Didto sila nagsaka sa balay ni Lazarus. Domingo na siya igsoon. Ug pagkagabi tungod sa iyang gibuhat kang Lazarus sa milabayng pila ka semana kuanan siya kanang gihatagan siya pahinungod o pagpasidungog usa ka panihapon. Og nanihapon sila didto sa balay ni Simon nga the tax gatherer, no? Usa ka kolektor sa tax, si Simon. Katong Simon nga giayo ni Jesus Christ sa iyang sanla. O dito sa si Lazarus, ang tao nga gibanhaw ni Jesus Christ. Sa panihapon, gitaliwad-an si Jesus Christ sa tao nga outcast, nga sanlahon, nga giayo niya, o sa tao nga namatay na pero iyang gibuhi, banhaw. Kalit lang si Maria ninduol og nagdagtibod o gidihugan si Jesus Christ. Inom na sa John chapter 11 man siguro na, 12. Unya, ning humot ang tibuok, lawak. Sa laing bahin, pagkahibalo sa mga katawhan, large crowd, nga si Rabbi Jesus tua sa Bethany, tungod kay piyesta man to, Passover, pangilin, daghang mga uli aron mamista o aron mo sa ulog sa pangilin sa pagsaylo. Kay tuig-tuig man na. Hantod gani karon tuig-tuig na nila gisaulog sa Israel. O daghan sila ni ngadto kay buot mo tan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Ug labos na nan buot sila mo tan-aw kinsa ang nagbanhaw ni Jesus. Ang nagbanhaw ni Lazaro nga mao si Ginoong Hesukristo. Nana sa John chapter 12 verse 9. Pagkalunis, pagkabuntag, taghang kayong mga mga tao, nag-crowd. Sunod na niya. Kay nagdaan naman og mga dahon, palma, no? Mga kupo, ilan namang gihanig. Kay gisugo naman ni Jesus Christ ang iyang tinun-an nga magkuha og asno. So Lunes, musulod na sila sa Jerusalem. Pagsulod niya sa templo, ang word nga gigamit, pereblip o ang buti pasabot, gi-inspeksyon niya ang area pagsulod niya sa templo, critically, iyang gitanaw, gisuhid niya, kumbaga nag-spy siya ba? So, siya gibuhat. Uli, balik, pagkahuman ato, triumphal entry, daghang kay mga Hosana, King, Son of David, di ba? Nya, isipon siya nga hari. Lipay kayo ng mga tinunan, ang 12. Dagko, tagdrangguan eh. O niya, uli sila, balik sa Bethany, sa balay nila ni Lazarus, o pahulay sila dito. Pagkamartes, balik na sila padung sa templo. Of course, gigutom si Jesus Christ. Sa layo, nakakita siya kahoy nga igira, fig tree, labong og dahon. Sa ilang panahon, kung labong na ganig dahon, sa ito panay, daghang bunga. Pag-abot dito sa tungod, kaya wa may bunga. Gitunglo ni Jesus Christ ang fig tree. Dili tungod kay nasuko siya, kundili hulagway ito sa nasod Israel nga naglabi lang pagkarelihiyoso pero way bunga sa espiritu. O nanglakaw sila. Nana makita niyo sa Mark chapter 11 kamunlay tanaw ana. O dito sa templo, pag-abot niya dito, kay bawo na tago siya nitabo, kay nag-inspeksyon man siya gahapon, pagkalunes, gahapon pagkalunes, pagkamartes, iyang gilimbuad ang mga tinda. Ang tanang tinda, gilimbuad niya. Sud sa templo, dili sa templo mismo, kundi sa yard ba? Sa palibot sa templo. Ug iyang gibugaw ang mga customers ug mga sailors ang namaligya ug namalit didto sa Lord.
O human na to, uli. Pagka Miyerkules, balik na pa sila. Pagkabuntag, niingon ng iyang matinunan, magtutudlo. Tanawa ang igira, nalaya. No? Mura to'y milagro nga negatibo og epekto. Gisultihan lang sa Ginoo, gitunglo ang igira og nalaya ang kahoy nga igira og di na mapuslan. Laya na siya. Ug sulod sa templo, didto ang mga chief, ang mga kaparian, mga iskriba, tigsulat, wa man ay kaugalingong writing sa sila, kopya-kopya raman nila, copy-paste ra ng mga scribes, mga Herodians, politicians, mga bata-bata ni Herodes, nga suporta sa temple work, mga Parisiyo, nga mga religious sect, no? Mao'y gitawag og guardian of the law, mga teachers of the law mismo, didto, gi-question ang iyang authority, asa ka mag-otoridad, nganong gibuhat maninimo, nganong makasulti makaginana, diin ka nagkuha og otoridad. Ug nahibaw ta, nga ang tubag ni Ginoong Hesus, iingon siya, tubagon ko kamo, kung mutubag mo sa kumputana, diin nagkuha og otoridad si John the Baptist. Wa sila katubag, kaya kung sila sa Dios, o anong mamapatuog, may sila sa tao, o anong may sila sa tao, magubot kay daghan mag-follower si John the Baptist. Miyerkules na maigsoon. O gi-indict si Jesus, gihukman siya ba? Sa mga false religious leaders sa Judaism. Anang adlaw. Sukad ato, nagtudlo siya tibok adlaw, puro na parabol. Sambingay na, dili na straight ang iyang storya, kundi puro na sambingay. Ang makasabot ra kadto ang mga nagsunod niya. Doon na mga sambingay nga ang iyang tinunan mismo wa pud kasabot o gipasabot ni Jesus Christ. Unya pagka hapon na dayong sa adlaw, manguli na sila, ang upat niya katinunan, James, John, si Andrew o si Peter, ningon magtutudo nindutas templo sa kay pag sunset ni ibaw ka orange niya templo, mga slab nga bato, nindot kaayo tanaw niya, may pagsiga sa pasigas, mga suga, dili inani, ilang mga, kadang mga halad, o kitong mga o kitong basa, mga kandel, no? Mga gitawag na nila karon og kuan, something, kanang na mga candle stand. Okay? Unya, ningon si Jesus Christ, kanang templo, walay usa ka bato nga nagpatong anak nga di malumpag. So mo to'y ilang natimanan. Pag tabok nila, kay muagi man gyud sila sa kanang Mount of Olives, dito nagsugod ang Olivet discourse ni Jesus nga. Taas kay siya tubag, kay nangutan naman ang iyang mga tinunan, kana imong gisulti nga malumpag. Kanus ama na mahitabo. Kanus ama na mahitabo magtutudlo. When? Taas kay iyang tubag. Pwede naman tutubag niya diretso. Pero ang iyang tubag, kung kanusa, ang iyang tubag, unsa. Unsa ang may tabo ni anang maong kanusa. So, gikan sa John chapter 14, padung sa 16, 18, pila ka chapter, tubag niya. Gikan sa Matthew 24, 25, 26, tubag na niya. Taas nga diskurso, naglingkod sila siguro ato. Ug niingon si Ginoong Jesucristo nga mauni ang mahitabo. Wa siya may kanusa. Ingon siya, ang tubag sa kanusa, mauni ang mahitabo. The answer of when is what? Pagkaugma, huwibis na. Nagsugo na siya tinunan, ipaandam ang dapit, diin sila manihapon. Kuha na to, katapos ang panihapon, gitawag na nato Lord's Table. No? Gitawag na nato sa uban communion, man Lord's Supper. Pero gitawag na nato og Lord's Table, ang kananan ni Ginoong Jesucristo. Og didto, pagkahuman, lakaw sila balik sa ngantos Gethsemane, kay mag-ampo si Jesus Christ, na bawa na tag-unsay na itabo, gibudian siya ni Judas, o gidakop siya.
Pagka-Birnis, sayo kaayo, ginahukman na siya. Dali ra kay nakatigom ang Sanhedrin, si tinda nakabuk, giyon sa to nila pag-magic. So, injustice to, kanang watoy, kuan sa balaod, no? Walay, unfair ka ito. Unya, pagkalas 9 buntag sa Birnis, gilansang na siya. Pagkalas 3, si Jesus Christ, aning adto na sa dapit sa mga patay, gitawag og Hades or Hades. Hantod pagkasabado, mingaw na kay dito naman sa Hades. Sa mga kalag, naning reject niya, og nidawat niya. Iyang gipasabot, iyang isultihan sa tupa. Underworld ba? Ilawom sa kining earth. Sa underworld, ningan to si Jesus Christ. Mao na isulti ni Peter, 3 days dito siya. Pagka-Domingo sa'yo, wa pa masubang adlaw, nabanhaw na siya. Paspas kayo, no? Karon kayo midweek man, Miyerkules man, arikos Miyerkules. Okay? Titulan ko ni og 4D. D. First, deception. Second, disaster. Third, paspas na siya. Distress, and then devastation. Okay? So, arita sa deception. Unsa man yung deception? Matod pa sa Matthew 24 verse 5, many impostors will come. Na verse diha. Matthew 24. Okay. Okay, many will come in my name. Sangan pa doon ni pagyod ni Jesus. So, mga impostors. Ang word ani, ingon din na, I am the Christ, and they will mislead many people. Daghan ang mamislead. Ay, ang word nga mislead, planao, ako na ning gisgutan, means to be led astray. Sagsaag yun, to wander. So many will be misled. So many will wander. Hisalag, murag planeta nga nawa sa orbit. Ug sa ato pa ning term karon daghan ang ma-scam. Daghan ang mabudol. Kay gamito nila ang social media. Gamito nila ang YouTube. Gamito nila ang Instagram. Gamito nila ang tanang klase sa media aron lang mapalusot ang pulong sa Dios nga gidoktoran. Matod pa sa newscaster sa Fox News, mo ni gitawag ko nun niya siya o 4 horsemen. Google, Amazon, Apple, o Meta. Ang Google may na nag-iya sa YouTube, kuno ako masayop. Ang Instagram, may nag-tag-iya sa, panag-iya sa Facebook, Meta. Tag-iya sa Facebook. So, maunip, siguro, perfect tool sa false teacher, sa impostor nga iyang pagagamiton. Kay naraman istong kamot, no? Nga, abi na itong eksakto to, ato pa na yung i-repost, ato pa na yung i-share. So, pagbantay-bantay lang mo maigsoon nga, dili mo mamislead, maplanao ba? Kay daghad ba mamislead nga naman? Ingon man dia, primero, many will come. Sa ato pa, many will be misled. Panahon pa ni Jesus Christ, after ni Jesus, daghan ang Antichrist. Panahon ni Paul, sa Book of Acts, daghan na kaayo. Samot na sa itong panahon, moderno. So, ang tubag ni Ginoong Isus, if kanusa is unsa. Doon ako'y basahon nga excerpts sa deception. Excerpt means a short extract from a writing. Kang John MacArthur. Ingon siya din false shepherds talk much about God's love, but not His wrath and holiness. False shepherd talk much about how people are deprived of good things in life, but not about their depravity, ang pagkadautan ba? False shepherds talk much about health and happiness, but nothing about sacrifice and holiness. Their message is full of gaps, the greatest of which leaves out a biblical view of the saving gospel. So, kung humot mo kayo o himalitan kaayo ang health, wealth, o prosperity,
himalitan kayo gyud bisan asa ka sa tibuok kalibutan. Dali ra kayo ang kay maumay need. So kung preacher ka o teacher ka nga gusto kang mulambo sa imong kinabuhi, dulduol lang ka sa magtambalan aron daghan ang muhugop nimo. Dulduol lang ka sa Magikiro, sama ni Simon the Sorcerer. Dulduol lang na siya sa mga manlalagna, no? Kaya mo prophesy man sad. Counterfeit man, i-duplicate man gyud na siya wa. Arito si kadua, disaster. Sa verse 6 ug 7 mo siguro na, you will be hearing wars. There will be famines and earthquakes in various places. Sa Luke 21, dunay kauban ani, parallel ani, dunay gisgutan nga plague, pandemic, no? So, ang disaster, mahimong earthquake, mahimong gutom, famine, food shortage, pandemic, or war. Niadtong milabay Martes, January 28, ang bulletin of the atomic scientist, mga scientist niya, dili Christian, mga scientist, doon na sila yung bulletin, giset nila ang doomsday clock at 9 seconds before midnight, naa sa Chicago University. 89 seconds to midnight. What does it mean? Ang sabot pasabot ani, nganong ila mang giliso ang kamot sa relo nga 89 seconds na niya to nga gabi na. The doomsday clock is a symbolic timepiece showing how close we are to destroying our world with dangerous technologies of our own making the earth uninhabitable. Naman siguro diya sa next slide. So, makita na to diya sa next slide. Adili, awa na, mora na. Awa na diya. So, ingon din ni, on Tuesday, the clock was set to at 89 seconds to midnight, the closest the world has ever been to that marker. According to the Bulletin of the Atomic Scientist, which established the clock in 1947, midnight represents the moment at which people will have made the earth uninhabitable. January 28, 2025. Mo ni sa mga scientist. Wa gyud diha, wa na lain. Wa gyud nako nakiti. Mana? Namanggod sa ako ang kuan, mo man ni ila relo gud. O niya, doon na lang sa alas 12 tuwang gabi. No? So, diya pa ilain diagram. Wa gud yung mga diagram diya, no? Sayang, no? Nganong niliso man sila 89 before midnight? Dunay upat kabutang ilang gitanaw nga hinungdan nga makaamong. Maamong tang tanan. Ug kamong nagsubay sa reel, nanako sa Revelation chapter 15, mogawas na ugma, no? Gikan sa 1 nga sa 14, nahurot na nako. Na ang tubag diha. 4 possible causes. Number 1, ilang gitanaw, nuclear war. Usa na lang kapindot, makaamong. Ikaduha, climate change. Ikatulo, pandemic. Another pandemic. Dili to last pandemic ka, katong 2020. Dili to mo'y katapusan. O ang ikaupat, AI. So, dunay bagong AI, wag yapon diha, ano? Wala gyud. Zero na gyud ta. Sa atong gitawag og DeepSeek nga milupig sa ChatGPT matud pa nila, OpenAI. Naglumba ng technology o padagan karon. Ang nganong naman ta sa dapit diin 89 seconds na lang. Inig arangkada aning AI matud pa, AI can produce 40,000 chemical weapons in 6 hours only. Ang karon ang fight nila ron drone pa man, mga drone, no?
nga nay kuan. So matud pa, he who controls AI controls the world. So posible nga si Antichrist will use AI as a weapon. I-weaponize niya ang AI. A fake news machine. Mahimong gamito niya karon. Oh, ini ko animo maingon diyan akong apo, AI generated man na. No? Computer generated man na. Murag yung tinuod. Kato diyang issue sa kuan, dagkong issue. Pagtanaw sa mga cyber expert, di man day tinuod. Daghang kayo karon sa atong tan-awon, mga AI generated post. Mabitaw na, para nako akong gitanaw ang meaning sa ang acronym ANTI, A Artificial New Testament Intelligence. No? So, posible nga mo ni gamito ni Antichrist. O posible nga si Antichrist, kay baton pa sa Daniel chapter 7, di man siya importante nga tao. Si Trump, importante man. Si Putin, importante man. Ang presidente sa Iran, importante man na sila. Kana sila si Kim Jong-un, importante man na idado. Pero kinitawana, dili ni importante. So, di ba kaha, manukad ni sa IT industry si Antichrist. Di ba ka ni siya usa ka tech wizard? Unsa man ni siya? A person who is an expert in computers and technology and one who designs and implements software and hardware solutions. Makontrol man niya. Tanang presidente, makontrol niya, malimbungan niya. DeepSeek, kung ning gawas pa sa inyong kuan diya, into the unknown. Kuan mo sa imong cellphone kung na ako no naka-absent made in China. Mingon ni, "Hi, I'm DeepSeek. How can I help you today?" Sa inyo na mo'y Meta. Iltuplok nimo sa Meta, "I Meta, how can I help you today?" Napay usa diya, "I'm G." Daidagan, di ba? Daidagan. So, ang robot mahimong makadeceive o makapamakak sa ubang mga tao. So kung mauni gamiton sa katapusang mga adlaw ni Antichrist, na may title, ani AI and Revelation, the Revelation and AI. Mubito na maghimo ka o kwan, doon na ka inquiries, mag-search ka, nya mo question ang internet nimo, nya maingog, I am not a robot, o nya ipakopya-kopya to nimong, kakuha na, maghimo kag email, ana. So, AI can deceive and can make lie because AI will learn through experience. AI can know what you want even before you know what you want. Mura na ni God. Wa pa ka kaybaw. Sa imong gusto, ang AI na baw nag-unsay imong gusto. So, inig-type ni mo, mutubag na yun siya. Kakabaw naman siya. 8 billion people. Arita sa ikatulo, distress. Sa verse 9, you will be hated. They will hand you over to tribulation and kill you. Mga Hudiyo na, Jewish people ni. And you will be hated by all nations because of my name. Anti-Semitism ni, maigsoon. Ug nahibaw ta kung sa initabo sa bang lugar. Diin, buot nilang puuhon ang mga Jewish, ang mga Hudiyo. Anti-Semitism, what na tayo laing slide? Means hostility to or prejudice against Jewish people. So, ko yun. Usa ka hostage nga bagong gibuhian last week, gitawag og si Larry Albag. Pila sila ka bulan nga hostage gikan nitong October 7. Nya bag-ulan siyang gi-release. Kauban niya mga bata 4 years old to 8 years old magdagandagan, lingkod uban niya, magsigig-singgit. Spit on the Jew. Ludi ang Hudiyo. Ludi ang Hudiyo. Nakabawas po tong mga religious people nga nagprosesyon padung sa kanang way to the cross ba sa Jerusalem. Namunay
Wa man ta kadto, naman ay Dolorosa. Og turista ka dito, muagi ka dito, magdag cross, magprosesyon ba? Pag agi yun, bata nga Hudiyo, ano ila, maganda man ay naluwa, giludan ng prosesyon. Mga religious people, to lain po to sila, siguro, mga Romanism to. Wa man, nagbuhat ang mga Kristyana na. Kay tulo mo na ito, Judaism, Islam, o Christian. Ikaapat sa Romanism. No. Sa'yo na ka na. Ingon ni Ana, ang kasilag sa mga tao, batok sa gamay kaayo nga nasod. Kung kining akong aka na inyong gibarugan mo na, ang Israel, ani ra kadakon dire. Kana, mo na itibuokuan. Middle East. Pero gusto nila nga mapuo na nganuman. Kay bao na ta, mo na gisulti sa Bible. Ikaapat, devastation, verse 15. Ano sa'y verse din, ha? When you see the abomination of desolation, tao na siya. Kanang abomination, tao na siya, si Antichrist na. Ning invading, pasok na siya, ning sulod na siya sa Jewish temple. Katong gisudlan ni Jesus Christ. Now, pagtubag ni Jesus ani, kining Matthew 24, tungod sa hay pa ang iyang mga tinunan, gikan sa nakita nila mga milagro ni Ginoong Jesucristo, sa iyang pag-argue with the high priest, with the chief priest in the temple, sa iyang healing ipakita, o sa iyang pagsulod nga daghang kayong husana, pag-triumphal entry nila. Nagtuog yun ang iyang mga tinunan, pagtubag ni Jesus ani, sunod simana, o ugma, o di ba? Nga way usa ka bato nga magpatong nga dili malumpag. So nangutana sila kanus man ni may tabo. Sunod semana ang ilang hunahuna siguro, ang kahuna-huna siguro Judas. Ako na'y Minister of Finance ani. Silang Peter. Nangutana silang upat. Taas kay tubag si Jesus Christ. Nagtuo sila nga doon na pregod nato ron nga ugma ng rapture, kadaghan na ta na kuan. Sana na pala nga last year, 3 years ago, tungnon ra bagyog October kay mao manay Rosh Hashanah. Mamanay celebration sa mga Jewish nya tu ambot ta nagtan-aw didto sa kalendaryo nga maabot si Jesus Christ anang panahon na. Wa pa man. January 2025 na. So sila, nangamatay na lang silang hurot. Wa sila kakitaan eh. Ang gitagna ni Jesus Christ, nga malumpag na, mao ang AD 70, pagsong ni General Titus, panahon ni Emperor Vespasian sa Roman Empire, Passover, makasud ang mga Hudiyo, kay maglisod na sila buntog sa templo, aron mutambong sa pangilin, pero di na pwede mo gawas. So, nahutan sila pagkaon, doon ay revolt dayon. Kadtong, kay ag-rebellion, nagsugod ba sa taliwa, dito sod sa, batok sa Romanism, sa Roman Empire ba? So, napildi sila, gidauban, gibungkag ang templo, gisunog tanan, away na po. Away na daw. Ang nakita ron, Dome of the Rock, nga sa ilawom ko ang bato, diin si Isaac gihalad ni Abraham. Og nagdumaan na karon Jordan nga state. Og ang nagtag-iya na kanang Lot, dako gamay ra murag isim siguro dakon. Islam, dili kasod, ikaw ako di ta kasod. Una ka kasod. Papangadjion sa ka sa Islam nga pangadji. Kamemorya ba ka? Antigo ba ka? Allahu Akbar. Sana. Di gani sila kasod. Ang mga Jewish po di po musod kay unclean man nila. So asa man sila ron? Tuwa sa western wall. Tuwa sa, sa western wall. Wailing wall, gitawag nila. Gamay ra kayo, sa rakana. Ang ibabaw ana, mao na to ang, so wala. Yamatod pa sa mga scholars,
Which is true, ang temple sa academy, kumplito na ang attire sa priest. Nana. Ang candle, nana. Candle, ang lamps, ang kanang mga halaran, ang mga altar, kumplito na. Kumplito na. Pagbalik dala ni Jesus Christ. Di man balik Jesus Christ, kundi na matukod ng fourth temple. Kay asa man dahil si Antichrist, musuod mo ka sa templo, asam siya, may templo ka ron. So layo patas tinuod. Igbalik ni Jesus Christ. Unya, dili man mo rapture, kuno pa ng temple. Kaya rapture mo may ending sa church, kuhaon ta. The end ng church. Murain si Antichrist. Mu-offer siya peace. Kung si President Trump, ning-offer siya peace, karon gusto siyang kalinaw sa Ukraine, o sa dili pa na mao. Di pa na mao. So, gini, ako lang pasabot ninyo, aron dili masaag mo sa iyong pagsabot sa Matthew 24:25, alang na sa mga Jewish, ang giistorya ni Jesus Christ na 26, o sa Revelation. Gani, kung tanaw ni mo katong gibasa, Matthew 24, mo to ang four horses sa Revelation chapter 6. First, una, peace. Sunod, war. Sunod, gutom. Sunod, death. Kamatay. Okay? So, mauna na. I will end with that. Wala na tayo laing slide. Gawa sana, ano? Murot na. Murag dili mao ang ang inyong nakuan. Why lain for the? Kana? A third of bangkay was killed with fire. Di na ko na. Irrelevant na siya. Basta ni-search ko, kinsa, akong gitype ang Daniel chapter 7, kay gusto ko mahibaw, kinsa ng little horn, sungay ba? Kay doon na may napo kasungay niya, doon ay gamay nga ni gimaw, ang tulo kasungay na wagtang. Abi ninyo, kisay ning tubag. AI ning tubag na ko. AI overview. Buwara ba ko kabantay da yun? Pero eksakto po diyan tubag. No? Daniel chapter 7, the little horn refers to a powerful, arrogant leader who emerges from a kingdom represented by a beast with 10 horns, often interpreted as a future world leader or the Antichrist, characterized by his boastful speech and persecution of God's people. This figure is significant because he is said to change the times and laws according to the prophecy. Pero ang tubag AI, mura pong biblical. No? So, wako mga dautan ng AI, maayo ang AI. Ang ako lang, mahimong gamito ni sa dautan. Kay, utukan pa ninimo, mas bright pa ninimo ning artificial intelligence. Kay mo gather manig information. So, malagi, nakaingon ko, di ba kaani magikan si Antichrist? Okay, di ba siya ilado sa pagkaroon? No, magin mailan, mukalit na na sa tumaw, kining little horn. Mukalit na nagtumaw. Unya, musaludo, muyukbo ang mga kadagkuan sa mga nasod nga dagko. Kay kun manipulate sa digital world ang atong finances, ang atong kwarta, ang atong ekonomiya, puri. O sa kanasod, o sa kapindot, pobre ditso. Labaw pag nuclear. Kaya nuclear, katuro man na igo. Kana, o economy na maigon. Bangko di kalihok. So di ka kapangumpra. Transportation di kalihok. Ang train di kadagan. Ang eroplano di kalupad. Sainan ka na og kontrolo na ni Antichrist tanan. So, mga isoning, kalitra na gawas. Nya ang letter A, A-N-T-I, anti. Kaya ko, di ba ka, ano? Artificial A, New Testament, intelligence. So, bright yun ang tawhana. Para na ako, sa ako, rani opinion, tech wizard yun ni siya. Dili ni political leader. Tech wizard ni siya nga makakontrol sa military, makakontrol sa tibuok kalibutan. O
makontrol ni false prophet nga naman. Musulti god. Larawan, imahe niya, musulti. So, no wonder nga ang mga scientist, gyud ang giliso og 89. 1947, 17 minutes man nagsugod. 1947. Nya pagka 1982, pila lang ka minutes. Karon may kinadulaan. 89. No? So, let's continue to serve the Lord. Thank you very much. Taas na niya. Praise God, dalaygon gayon ang atong buhi nga Dios mga igsoon sa iyahang pulong. O karon anhita sa to ang praise report. So mga igsoon, nasayod ko nga nagmainampuon jud ta, amen? Og tungod kay nagmainampuon man ta, gitubag jud ta sa Ginoo. Amen? So kunsa man ang muunag hatag sa iyahang praise report. Mga igsoon, ayo sa mo pada sa katugnaw sa panahon. Ayaw sa mo pagdalig uli kay kanang uwan pa sa gawas. So ako, kung wala mga igsoon, ako ang muuna. Ang akong ipasalamat sa Ginoo mga igsoon kay kanang pila ka tuig ang milabay, nagplano jud ko mga igsoon, nag-desire ko ba nga kanang Lord, nangandoy ko nga makatukod migbalay, ingon ana, unya, pila pa jud ka tuig ang milabay, ako ang maguwang ni offer siya nga kanang seal, na ako yuta nga napalit, pwede ra to, imuhang gamiton or imuhan na lang to. Nya, mga igsoon, wala ko ni sugot kay basin maabot ang panahon ba nga kanang di lang ko kay basin niya kanang sana mag-cause bitaw ka ng commotion. Kung ako lang nang unan-unhan so nisugot siya mga igsoon. Unya, ang ako ang nakatunan mga igsoon ba kay kung ang atuang timing, ang atuang kanang kuanon bitaw mag-agad ta sa tuwang timing, marong jud ang tanan, pero sa dihang mag-agad ka sa perfect timing sa Ginoo, smooth ra jud kaayo. Nganong nakaingon ko ana kay mga last 2 years man siguro to, niloan jud ko sa SS mga igsoon, niloan ko sa SS sa Pag-ibig para makatigom jud ko kwarta. Kay para lagi ganahan ko nako magtukod unya akong ginan si Elvin nga kanang magtukod na tagbay kay ganahan na kay ko, excited na kay ko. Tuod man mga igsoon, malit na may ka ng mga materialis, mga hapit mo 30 manggoro ang ana. Nya tungod kay nag-agad man ko sa kuang kaugalingong timing ang nahitabo na waste siya. So wala jud to siya nagamit mga igsoon. Nya nabot ang kuan ba nga Lord kanang ngano man ni abi na kog mao na ni ang time ingon ana. Pero mga igsoon dili pa kababuton sa Ginoo nya. Nakpalit ni ate ang yuta 2012. Unya karon kay unsa na year. Nya pag last year, niana ako maguwa nga kanang ang yuta kay komplikado kaayo dili mabuhisan. So na-action ako kabalaka mga igsoon kay unsaon kanina ako paglihok sa yuta nga kanang wala man din ni nabuhisan. Nya kanang nagsigi kog pray nga Lord, mga niagi pang toy gitudluan ka sa Ginoo nga kanang pray harder. Kung pray lang maigsoon, harder pa jud. Nya mo to nagsigi kog pray nga kanang Lord, nagpray ko nga kanang imuha kong giyahan, tagaan ko nimo wisdom, kinsa ko mga tawo nga pangadtuon. Nya nagsugod jud ko sa pinaka scratch. Nya nga akong gikuan mangigsoon kay ni karon na wala na ko'y trabaho na adto kog City Hall. Nangutana ro ko unsay process nga makurintihan, na magpataw og kurinti. Nya naman jud ko sa City Hall ni adto na lang pug ko sa kanang buhisan. Di ba taas man kay tong linya ni Roy no? Kinsa toy mga nagbayad og buhis, taas jud kayo unya ang pabor sa Ginoo mga igsoon kay ngano pagsuod gid nako kanang sir asa day pwede magbayad og buhis. Ang pabor mga igsoon gipadritso kog sud. Adto lang niya daghan kitong mga naglinya ato nga kanang pag mga niaging adlaw ba. Look, amazing sa Ginoo niya pag ato na ko kumam kanang magbayad to kog buwis wa ko kahibawa magunsaon pag unsay mga kuan ini mga requirements siya kiniram niya nakita niya dito mga igsoon niya naka-under ni day sa kang ati niya nagpasalamat jud ko kay nabuhisan jud nako kula Lord thank you jud kaayo niya mura siya kanang nibalik bitaw nga kuang kanang design nga mao na gid siguro ni ang panahon niya. Moto nang lukat na kong mga requirements dito kong BMO, unya si Ting Lester, si Kuya Buboy, kay kanang nagpatabang ko nila. Nya mga isuon, laktod pagkasulti, kay nakumplito jud nako ang requirements para patao do kurinti ba niya. Ang pag-survey na lang, nakana jud ko, Lord, kung maghuwat ra jud ta sa timing sa Ginoo, dili ato ang kaugalingong mga plano bitaw,
smooth, seamless ra jud kayo mga igsoon. Mo na nga kanang isip pagdasig ba nga kitang mga anak sa Ginoo dapat kinahanglan jud ta maminaw sa iyahang tingog. Kay kung kita-kita lang na kuan jud kanang masayang atong effort, masayang ang atong daghan tag magasto mga igsoon. Og kato mga igsoon kanang gitabangan pa ko sa Ginoo sa mga angay pangbuhaton nya nakaana pugo ba nga kanang Lord, imuhang gipalarga si Alvin, nya karon na hinon niya wala na ko'y trabaho kay nananakoy ka ng oras, daghan kayong gipangbutang sa Ginoo bitaw nga desire, nya nakana jud ko nga kanang basta maninuod lang jud ka pagpangalagad sa Ginoo katong wali ni kanang Pastor James nga unahon bitaw nato pagpangalagad ang Ginoo, unahon nato pagpangita. I-add jud niya, ihatag jud niya mga igsoon. So wala jud malisod sa Ginoo, samutag prayerful ta, amen? Amen. Oh, ninanagi ni amen. So nanadyoy mo sunod. Kinsa may mo hatag sa iyang praise report. O atong hatagan ng masipang pakpak si Kuya Roy. Amen, mga best na magsoon. Ang nindot gid magpasalamat ka naging mag-una yun kay kasi mag-una, hawa yung pataas. Sa una mag-una niyo ko. So, magsoon kanang wala pa kita kong tuog niya. Di na kikawa nga upo kaligo. Dito ko na to kanang hospital magsoon ng tikso Gilberto niya. Mong kuanta ko ning Pastor Rinda niya. Kalubaton mo ng cellphone ako padong 90 ba. Naghatod ko pasahero padong kanduman niya. Mag-headset pang ko kay nindot na paminawan na ng mingon nga kanang sana turn left to nga sa Google ba ang instruction. So di ko mutan-aw sa kuan. So nay tawag naghilak. Sakit ko na kayong tiyan. Si Faye. Motong ko, sige lang kay ihatod ko ng pasahero. Mana ko sa inyo ha. Ng alas 9 na to. Gabi eh. Motong ganto ko sila ha. Emergency. Sige hilak. Ikaw magpa-admit ha. Total, iyam ng teritoryo ang Eversley. Namang iyang, bisa siya nagtrabaho ba? Mga laing mga privilege. So, pagka hantod na nagkadlaon, amot murag way effect ang mga tambal ningon ko sa tuog doktor to niya kaning bisag sa Karahay una Edelberto nga dita kay lagon si nurse ni lain sum lang mga katong ni duol pud kung to nurse to siya dili ka ng nursing attendant lang to mo dito na ako mga play ko kay yun dito mga caregiver naam ko in situ certificate so duol ko sir kanang ang pasyente sige magkuan sakit pa iyang kayo yung tiyan hantud na nagbuntag mo tingon doktor nga sige lang kay naghuwata sa laboratory result kay adto na kung ano ang tambal basihan. Nya pagbuntag imbis kay nindot man ang iyang room kay kuan lagi staff siya. Nay usa ka bed pod tuyod ko. Ikalit og kram ang akong bagtak. Bira sakit kayo. Partang sakita nga kun niburot ba. Ang wala na ko nga bagtak niya na si dextrose. Yung yan akong tiil ko. Dali ay sukod ikan ko sukod dali ba kay sakit kayo di mo ko ka lisod man kay ikaw mismo kay burot man pud sakit agad di syagit gud ko pero taliwala sa tanang mga panghitabo pasalamat ko sa Ginoo nga kaning mga pagsuway ba mismo ni Faye nga ipakita sa Ginoo bitaw ang iyang pagkamaayo ang tabang kay bisan og ingon ko bisan pagway problema si Faye sa financial pero kaning mud-on nimong kasakit nasiko gapuhap sa iyang buko hilak niya. Di action ko kalipong mga launas kadlaw ko delikado sa trabaho da. Ngitaw lusartan inom ko. Moto nagpiyong-piyong ginagmay. Salamat ko sa Ginoo nga nakagawas na siya niya kanang nakagawas na siya padadaan lang siya pain reliever og unsay mahitabo niya mabalikan sa kasakit pwede ra siya admit og balik unya wa koy nagasto kay iduol ra ko kanang kuan. Sana kanang singa nang duolo nimo lahi siya ngan dili siya pala sakit pero anggid-anggid kinang niya sa iya pong mga resita ningon lang ko nga privilege kay staff niya basta na nagawa siya ka bisag piso way na bayar salamat ang Ginoo nga na okay na siya kay goal biya paminaw ning ko pamilya or kinsa nga mag-arise ka sakit ba sakita niya nakita di sa iyang kidney nga naay kristal unta maayo ra nga madara sa tambal salamatan ang Ginoo iya lamang tanan daw himaya. Amen. Praise God. Wala joy malisod sa tong buhi nga Dios mga igsoon. Amen?
O kinsa ang musunod mga igsoon? O si Kaloy, atong hatagan sa masipang pakpak. Aming gabi, Mason. Di kini palabyon gabi una kay nang ako ko kadaugas Ginoo Mason kay atong kuan kanang mga Lunes o katong paglas sa kuan ba sa January nang naningkamot gid ko nga mapirpik ko ng buwan na kay tulo gikan pag October, November, December wagi ko mapirpik kay nang nalit ko ba nya gamay na lang kay oras. Kaya tungod lagi ng das kandingan. Karon naam ko'y pasahero niya. Ang pasahero kung malit po ko, tagaan rabang ko nagkuhan niya. Kato kay arkansi ko niya, kay kung malit siya, nanam sa ilit da niya, ako, wapagil ba? Hingko, na maikog po ko mukuhan. Sige ako gingkuhan. Pag-abot das ila, bakgit ila kahani. Nya, 45. Nagid, kuhan nagid kayo, pati naging kuhutan nagisdan. Nagpasalamat ko sa Ginoo Migsoon kay kanang ana adlaw pagkaugma kanang last day na pud ba naniguro gid ko nga makakaw wan agi ko laing choice murag nakuan gid ko nga gigiyali ko sa Ginoo dito ko gipagi si babos gater ako tayo tulot ato na gining pugson kay unsaon gid ang perfect sayang kayo naapot gid ko dito Migsoon nga nakagawas gid ko gikan anang kuan kandingan dito nakapansog gid ko 56 pagkaugma wa siya ditso nako grasya gid sa Ginoo nga nakadawat gid ko sa kuan ganti nga ngana mga makastuanon natay ganti pero kanang atong corona unya pa igwalis Ginoo okay kadto pasalamat Mason kato akong bata nang tong mga niagi semana naglain tud tiyan ba nya barang gapon sa mga pagampo Mason si Colin nagsuka siya kalibang ana ba na di kaayo nga naay mga tambal nga kani pud akong asawa kuan pud ba kanang dali siya makuyawan pero kanang atiman pud ba nga gibarang sa mga pagampo pagkasunod Huwebes ako na pud Maigsoon unsa hitabo Maigsoon nga pagka-Huwebes ana duty ko ana pag uli nako na nako napil na pud nako nga kanang murag kanang ikong malay nimong tiyan hangin murag makapil no nga murag busog ana ba pag uli nako mga alas 6 diri ko niagi pod sa anong daan aganan nila kahani dili sa bakgit kay nigutom ko nya gigutom ko nga murag giuhaw dipalit kog butong nga na may butong diha nga kana bitong ambot og di sa ta ka ditso og kwan nga bahaw ba udi palit kog butong ang gibutag gatas ba pag uli nako sa balay ni sakit mayo kung tiyan nya kanang murag kanang naagi say something ba mo daging ko. Daging ko ko. Wala di naman gud. So, unsa pagkaunsa Migsoon, nisukab ta ko largo. Sukab ta ko taman. Kalibang taman suka, kalibang suka hanto dag alas 8. Wan agi ko kusog dito ko CR. Dali kay ba? Kay ko kung pagkaon na gid atong lawas wala mo bigay na gid nya nakainomdom ko nga dito na ko hapit po CR. Kaya kainomdom ko sa akong kauban nga January na admit pagka February namatay. O among kauban nga pandemic pag ito. Nya ang nakakuha na to kay na complicated ba nya dili na mudawat og pagkaon niyang tiyan isuka na naingato ba kuha so wan agi kusog akong kwan igbarog nako wan agi suka na gid nya kalibang suka ana gid ko Lord kanang tanda pa ta ko sa akong bata bugadbit Lord nya mupasok ako sa stage kanang maripon ba ana pa duha ra bigitaw na kuha nya nalain na negatibo akong kwan nagampo nang sa Ginoo nya painom kog tambal naagi kwan nga musuka gid adto ko sa taas alas 8 kalibang na pud suka wan agi kwan di na igbarong na ko marani kog malipong wan agid kay ko kanang pagampo sa tanang panahon be asa nam to ampo gid ko Lord tagay ko kusog Ginoo adto may patambalan kanang pahilutan patambalan man kanang pahilutan ba sorry pahilutan ba sinado din na mo kwan kay alas city close na gid siya kay daghan man mo kwan dito kining ko pag-ampos Ginoo nga Ginoo kuan pag-abot suka na pud kalibang suka wan lagi nag parehan ko ni akong Hermes aning Hermes ma'am tawag na Lord kinang pagka wag ko makakaon kay musuka gid siya may kay nakainom kog Erse Flora o kanang sweet Pocari kanang Pocari sweet na kuan wag gyud kaon Mason ang ending Mason grasya sa Ginoo Mason nga nibalik gid ang akong kusog tungod sa magpag-ampo nga di pud magampo ta nga
bisag na itaw, muyaw-yaw ka diha. Ato lang mindset to ba nga, no Lord, ana ba? Rescue hay taw ko Ginoo. Ngay sao na lang pasok pa itaw ko. Nya daghan pang mga kaadlawan, mga katuigan nga imo po kong gamiton, Lord. Ana, small group pastor at tawag. Pastor at tawag nako ana nasa kuno nga. Nakaingon ko nga Ginoo, why ko bidya Lord, tabangan ta ko Ginoo kadi gid lalim Lord nga di ko ganan ma-admit ba. Nga hasol kayo ko gitagaan ko kusog sa Ginoo pagbalik. Nya ang nakanindot pagka Bernes ni duty ko. Mura ko kanang wa akong kuan pa pero naga pagiyahan ka pus Ginoo. Pag uday nako higda ko. Nya na ako sawa nga Bernes ra baron. Nya na action ko kana nga pahuwas ako kay kuan ni duty mo gani ka nya Bernes prayer meeting bita ko oy. Pero glory to God nga nakabarog ko gumikan sa kusog pangayo sa Ginoo nga tabang ba. Naka-uptin ko prayer meeting wagi nako palabya ba. Kay di team gali ko nya kana pa ka permitting nga pag-ampo ta nga maayo ta og iya lamang ang tanang gimaya. Praise God. Grabe jud kaayo ang gahom sa tong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Og mga igsoon before ta mo ato sa tong tithes and love offering, ako sang gihangyo nga ato sang lingyo ang atong tapad. Ingna mga igsoon nga excited ko nga makakita nimo nga ikaw na sa namuhatag sa imong praise report sunod Miyerkules. Okay? So mga igsoon ha, timanin na kinsa imong tapad kay ato anang pahatagon silang praise report next Wednesday. O karon anhita sa to ang tithes and love offering mga igsoon. Og ako